Mga kapuso, nagbabalik po kami dito sa National Shrine of Sacred Heart kung saan isa po sa mga dinarayo rin dito ang kanilang patron saint na si Saint Margaret Mary Alacoque. Siya po yung pinagpakitaan ng Sacred Heart of Jesus. Ito yung sinasabi niyang imahe na umaapoy at may mga tinik. So makikita po dito yung kanyang painting. Painting po ni Saint Margaret Mary at yung kanyang first class relic. Si Saint Margaret Mary din po ang pinaniniwalaang binigyan nitong sinasabing 12 promises ng ating Sacred Heart. So meron din pong debosyon na pwede pong gawin para po kay Saint Margaret Mary pagdating po dito sa National Shrine of Sacred Heart. At kanina pinag-uusapan po natin itong mga aktibidad na makikita dito sa tinatawag nilang Pilgrim's Passport. Kaugnay po niyan, makakausap po natin si Father Rogelio Orpiada. Siya po ang resident guest priest ng National Shrine of Sacred Heart. Father, good morning. Magandang umaga sa mga nanonood sa unang hirit. Okay. Pwede niyo po ba sa aming sabihin ano po ang kahalagahan nitong pilgrimage na ipinapagawa po sa mga Katoliko ngayong Jubilee Year of Mercy? Sapagkat po ito yung hobilehiyo ng awa, ang ipinagkakalob po sa atin ito ay biyaya. Kaya po itong ginagawa natin at ginaganap sa ating mga simbahan, parang maunawaan natin yung mga sakripisyong ginagawa natin at madala tayo sa buhay pagdarasal. Father, we have 1 year to fulfill this itong pagbisita sa 5 Jubilee churches sa Archdiocese of Manila. Tapos at the end of the journey, binibigyan ho ng Certificate of Pilgrimage. Ano po yung sinasabi nito para po sa Katoliko? Ang ibig sabihin sa Archdiocese ng Manila, na-fulfilled mo na yung you have visited already the 5 Jubilee churches. Isa na rito yung National Shrine of the Sacred Heart. Okay. Tapos yung Santo Cristo. Yon. Then tapos yung Our Lady of Sorrow. Then Divine Mercy. And then pagkatapos yung cathedral natin. Okay. Pero ano ho yung tamang pag-iisip pag ginagawa ho itong pilgrimage? Dapat tayo ay nasa disposisyon ng pagdarasal at sakripisyo. Unang-una, pag pumasok tayo sa Pilgrim Church, papasok tayo doon sa Jubilee Door. Jubilee Door, yung pinakita ho natin. And then, pagkatapos nito, makikita natin na kung hindi tayo ready, handa naman ang sakramento ng pagbabalik loob. And then, mag-a-attend tayo ng Santa Misa, make the profession of faith, and then pray for the intentions of the Holy Father in order to gain plenary indulgence. Okay. Mga kapuso hindi lang ngayong Semana Santa maaaring gawin itong pilgrimage na hinihikayat po ng Simbahang Katolika po sa atin, kundi meron tayong isang buong taon, Father, ano? Opo. Panghuling salita na lang po sa ating pong mga kapwa Katoliko po, ngayong lalo ng panahon ng Semana Santa. Hinihingi po ng ating inang simbahan na ang awa ng Diyos ay sagana para sa lahat. Ito po yung pagkakataon na tayo ay inaanyayahan sa pagbabalik loob. At ang pagbabalik loob pong ito ay merong mga iba't ibang feature. Katulad na ang Jubilee Door of Mercy ay para doon sa mga nagbibisita Iglesia at mga pilgrims. Doon sa hindi makadalo, meron naman tayong Door of Consolation. Yun. Especially doon sa mga may sakit, mga elderly natin na nasa bahay. At doon naman sa mga tinatawag nating nasa bilangguan, may Door of Freedom naman tayong tinatawag. Dito sa mga nagkakasala, higit sa lahat yung mga nakakamit ng abortion, may Door of Forgiveness tayong tinatawag. At pagkatapos, para sa ating lahat, may Door of tinatawag na charity. Yun. Parang tayo ay mag-render ng tinatawag nating corporal works of mercy and spiritual works of mercy. And then, pagkatapos po, kung pwede, Door of Communion para doon sa mga nangungumpisan. Father Ariadne, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Mga kapuso, magbabalik po kami mula dito sa National Shrine of Sacred Heart. Back to studio.